Hello guys! So muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Mindorenya, si Enyang Vlog. Another day, another vlog na naman tayo mga katindera. So ayan na nga guys, for the inventory na ang mga person, time check, 9 PM na yan. Dahil 2 days ago, dumating na ang bill natin ng kuryente at tubig, kailangan na nating magsubi ng pambayad. Kaya yan, for the bilang na ang person. Medyo malaki-laki na naman ang bayarin natin for today's month. Hay nako, nandyan na naman si Judith. Habang nagbibilang tayo ng pambayad natin sa kuryente, ilaw at upa, for the tinda naman si Mister. Salamat kasi lagi kang nandyan para tulungan ako. Para po dun sa mga bagong viewers ko pa lang, umuupa po kami dito sa aming second sari-sari store. Ang upa po namin is 10,500. Madami ang nagtatanong kung kinakaya ba daw namin ng upa, pero ang sagot ko lang dyan, abay dapat kayanin kasi meron tayong pangarap. Medyo madami nang bumibili, kaya for the tayo ang person, tulungan natin si Mister, baka umalis ang customer, sayang ang benta. Simula't simula, nung nag-umpisa kami dito sa aming sari-sari store, katulong ko na yang si Mister sa lahat ng bagay. Mula sa pamimili, hanggang sa pagdi-display, hanggang sa pagtitinda, at napakasipag niyang mag-opening. Opo, tama po kayo nang narinig, siya po talaga ang laging opening. Magmula nung nagkaroon na ng pasok ang aming Junakis. Ako po kasi ang nag-iintindi dun sa aming anak para pag-ready niya sa school. At matutulog lang po yan ng 2 to 3 hours sa tanghali at for the tulong na ulit yan sa akin sa gabi kasi maraming customer kapag 6 PM na. So kailangan dalawa na kami sa tindahan kasi baka may mga customer na lumipat pa sa iba, sayang ang benta. At baka merong magtatanong dyan kung ako lang ba nag-i-inventory ng finances namin sa tindahan. Yes po, ako lang po yun kasi si Mr. naman po sa aming water refilling station. Wala po akong pakialam doon, siya po ang bahala doon. Basta sa tindahan, ako po yun. In regards naman po sa aming water refilling station, meron po kaming 3 taong duty doon. For monitoring lang po si Mister. Pero syempre, kilala pa rin po namin lahat ng aming customer kasi nagbibigay po kami ng aming sariling contact number para personal namin silang nakakausap kung meron po ba silang complaint or satisfied sila sa serbisyong binibigay ng aming mga tao. At sa mga viewers ko na magtatanong kung anong oras po kami nagsasara sa gabi, depende po ang sagot ko dyan. Kasi minsan po kapag hindi okay ang aming mga pakiramdam, ang pinakamaaga naming sarado is 9 PM. Pero most of the time is 9:30 PM po talaga kami nagsasara. At kung medyo madami pa namang bumibili, nag-e-extend kami kahit hanggang alas 10 or 10:30 PM. Dati po talaga umaabot pa kami ng 11, 11:30, 12 AM. Kaso nga lang mula nung nagkaroon kami ng pumapasok na Junakis, medyo for the pagod na ang person. Magtuturo ka pa ng assignment at saka homework dun sa aming anak. Hay, sobrang nakakapagod na. Fast forward, umaga na ulit, for the kape na ang person, na ihatid na namin ang aming anak sa school, at nag-uusap na kami dyan tungkol dun sa babayaran naming bill ng Ormeco at water. Sa sobrang laki ng bill, mapapakapi ka na lang talaga para magising ka sa katotohanan ng dapat mo pang sipagan kasi malaki ang bayarin mo buwan-buwan. So ayan na nga, pinapakita na ni Mister kung magkano yung aming babayaran. Lumaki na naman po ang bill namin sa tubig. Pero yung kuryente, medyo bumaba naman ng konti. Konting-konti nga lang, pero at least thank you Lord pa din kasi nabawasan. So ayan, for the usap na ang mga person kung paano ba namin mapapababa ang aming mga bill, tulungan nyo naman kami please. So kung akala nung iba malaki ang aming kinikita, naku day, nagkakamali ka, puro sa bill lang sila napupunta. Pero kasama talaga sa life yan, wala tayong magagawa, ganyan talaga ang negosyo, may mga expenses. So ano guys, ready na ba kayo sa aming Ormeco and Calapan water bill? Kaya panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung magkano ang binabayaran namin. So hayan na, may hawak ng pera si Mister, ibabayad na niya yung kabahagi niya dun sa aming tubig at ilaw. Yes po, meron pong part ang water refilling
refilling station at merong part ang tindahan na binabayaran. At yes po, tama po kayo, hati po silang dalawa. Hindi naman po pwedeng shoulder lang ni Sari-Sari Store at hindi naman po pwedeng shoulder lang ni water refilling station. Ganon din po sa renta, hati din po yung dalawang negosyo. Pero para lang po may idea kayo, mas malaki po ang binabayaran ni water refilling station sa tubig at si tindahan naman po ay mas malaki ang binabayaran niya sa kuryente. Kasi po, mas malaki ang konsumo ni water refilling station sa tubig at si tindahan naman po ay mas malaki ang konsumo sa kuryente dahil napakarami po naming freezer at rep. Meron pa po kaming bendo machine. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!